Maayong gabi sa inyo tanan. Ayong gabi, Admar, MJ, at salamat for having me here. Opo, Presidential Anti-Corruption Commission, PACC. Pinakauna po itong binuwag sa ilalim ng Marcos Jr. administration. That time, sir, na binuwag ang inyo pong opisina, yan ba'y malaking red flag sa inyo sa laban ng gobyerno kontra korupsyon? EO 1. 01. Grabe, inuna. Number 1. Yan yung pinakaunang utos. O kaya ganito katindi ang korupsyon ngayon. And I remember it was also here when we received that news. I was here, I was being interviewed, and then that came up na binuwag ang PACC, and I said, nagulat tayo. So inaasahan natin na dahil inalis mo yung nag-iimbestiga, yung nagsisita, yung bang pumipigil, yung lumalaban, nagkakaso, nag-i-expose, lalawak at lalaki ang korupsyon. And yan po ang hinaharap natin ngayon, katakot-takot na chismis, intriga, usapan ng korupsyon. Para bang mula nang kinatatakutan ng mga politiko ngayon na kahit pag-usapan sa social media, sa media, parang hindi na nahihiya at itutuloy ang kanilang masamang balak tungkol sa pondo ng ating bayan na magamit sa kanilang pansariling kapakanan sa politika. Gaya ng AKAP, ang problema ho sa AKAP, maganda naman yan dahil maraming makakatanggap ng pera na mahihirap. Ang problema dyan, wala pa rin trabaho yung tao. Kaya hindi pa rin naasenso. Lalabas tayo, mahirap pa rin tayo. Baon na tayo sa utang, print ng pera ang gobyerno. Kaya ngayon, ang taas-taasan ng presyo ng bilihin kasi the more money supply there is in the market, flooding the market, nadi-devaluate po yan. So, this is what we are seeing. And that's why, ang sinasabi ko po, okay naman yan, tanggapin nyo yung AKAP na yan. Pero, ang hingin nyo, trabaho. Dahil gobyerno lamang po ang merong kakayanan magbigay sa ating lahat, sa buong bansa, ng trabaho, negosyo, dahil papasok lang po yung negosyo or mga malalaking negosyo na magbibigay sa atin ng trabaho kung lalabanan ng gobyerno ang korupsyon, red tape, peace and order, ibibigay nila ang isang mapayapa at maayos sa pamayanan. Yan po ang hinahanap ng mga negosyante. At kung gusto po natin ng trabaho dahil yun ang kailangan ng tao para umasenso, kailangan nung pumasok ang negosyo. So yan po ang ating payo sa ating pamahalaan na okay na yan, ibigay nyo na yung AKAP. Pero ang panalangin po namin, magbigay din po kayo ng trabaho para sa tao para yung mga mahihirap magkaroon naman po pagkakataon umasenso. Kanina nabasa ko sa survey, parang mahigit 60% ng Pilipino ay naniniwala o ni-rate nila ang sarili nila na mahirap dahil po nga yan sa taas ng bilihin. So sa ating mga kababayan, okay po yan, kunin nyo yung mga pinamimigay na pera ng gobyerno. Pero, gaya na sinabi ko, ang hingin nyo pong sunod, trabaho para ho tayo ay umasenso. Hindi tayo nag-aabang na lang sa awa ng mga politiko. Pangalawa, pagdating po ng eleksyon, wag po kayong bumoto ng korap. Iboto nyo ho yung tama. Iboto nyo po yung mga tao na magbibigay sa inyo ng trabaho, lilikha ng mga polisiya, at mga plano na magdadala ng negosyo at kaunlaran dito sa ating bayan. Yung mga lalaban sa korupsyon, droga, red tape, kriminalidad, terorismo. Yan po ang ating mga suportahan. Okay. Yan.